Kapapasok lang pong balita, half-day lang ang pasok bukas ng mga empleyado ng gobyerno. Ayon kay Presidential Spokesman Ricardo Saludo, inaprubahan ng Pangulo ang half-day na pasok ng mga empleyado sa lahat ng sangay ng gobyerno para mabigyan sila ng pagkakataong maghanda para sa Semana Santa. Maging ang ibang kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre, hindi rin nababahala sa pagkakabasura ng kasong rebelyon sa mga ampatuan. Ang tinutukan nila ngayon ay ang kasong murder na isinampa laban sa pamilya Ampatuan. Exclusive nagpapatrol, Lirio Bompat. Isang araw ang ibinyahe ng mag-asawang Manny at Jauhara Alano mula Basilan nang malamang ibinasura na ng korte ang kasong rebelyon laban sa mga Ampatuan. Dating Cabinet Secretary ni ARMM Governor Zalny Ampatuan si Manny at masugid na taga-suporta ng angkan. Dumiretso sila sa CIDG dahil umaasa silang palalayain na si Zalny sa kulungan, pero bigo sila. Pagkaalam namin, ma-release sila ngayon. But we made to understand that there is another case filed against them. Marami ang nalungkot sa pagbasura ng kasong rebelyon laban sa mga Ampatuan, pero hindi si Aling Mierna, asawa ni Manila Bulletin Correspondent Bong Reblando na nasawi sa Maguindanao Massacre. Ang tututukan na lang nila ay ang kasong murder na isinampa laban sa mga Ampatuan kaugnay sa massacre. Para sa akin, hindi ako pwedeng madismaya doon kasi hindi yun ang hinaharap namin. Wala kaming pakialam doon. Kasi yung rebellion sa gobyerno yun. Gobyerno ang may kaso nun. Masakit man sa amin na na-dismiss pero mas grabe pa na case ang ipapataw sa kanila. Si Buluan Vice Mayor Ismael Toto Mango Dadato sa pamahalaan na ipinauubaya ang pag-usad ng kaso. Hindi tayo nababahala ron na dismiss yung rebellion case filed against the Ampatuan, but it doesn't mean that perpetually dismissed. No? Pwede pa naman i-MR yun motion for reconsideration. Kasamang nasawi sa massacre ang asawa ni Toto na si Jeneline at 3 kapatid. Hindi siya nawawala ng pag-asa na makakamit din nila ang hustisya. Maraming mga bali-balita na nakikipag-negotiate sila dun sa mga victims. Sa akin, from the Ampatuan, no. Kahit na siguro kung meron mang, hindi ko rin tatanggapin. Kahit na buong pera ng buong Pilipinas ibigay sa akin. Bagamat inaabangan ng kaso, abala pa rin ang magkabilang panig sa pangangampanya. Sa bayan ng Sharif Aguac, nagkalat na ang mga poster ng pamilya Ampatuan. Kabilang na ang mga kinasuhan sa massacre. Namumutiktik ang mga poster ni Dato Andal Ampatuan Sr. na tumatakbo bilang Vice Governor ng Maguindanao. Si Governor Sajid Islam Ampatuan tumatakbo ring board member sa Maguindanao. Kumakandidato namang Vice Alcalde ng Sharif Aguac si Mayor Anwar Ampatuan. Pero sa bayan ng Dato Unsay, na kilalang baluarte ng Ampatuan, walang takot na nagkabit ng poster ang ilang supporters ng mga mangudadato. Lirio Bompat, Patrol ng Pilipino, Maguindanao. Out na ang lihim ng Puerto Rican singer na si Ricky Martin na siya'y bading. Hanga naman ang gay rights advocate sa matapang na pagladlad ng singer. Nagpapatrol, Mari Domawal. Bumaha ng samot-saring reaksyon sa online sites kasunod ng deklarasyon ng makisig na Latin idol na si Ricky Martin na siya ay bading. Sa kanyang website, inihayag ng 39 years old na singer. Matagal niyang pinasan ng lihim dahil sa takot na mawala ang mga bagay at kasikatang kanyang pinaghirapan. Pero ngayon ipinagmamalaki na niya kung sino talaga siya. Tanggap na daw niya ang katotohanan na nagpalaya sa kanya. Nakarelasyon dati ni Ricky ang TV host na si Rebecca de Alba sa loob ng 14 na taon. Sa mga umpukan, marami ang bumilib sa pagladlad ng dating miyembro ng grupong Menudo. Welcome to the club! Congratulations! Winner sa lahat ng winner. Umamin talaga siya. Magladlad na rin sila, yung mga totoo, kasi mas masarap magpakatotoo. Pero ayon sa komentaristang si Manny Castañeda, hindi dapat pagpistahan ang pag-amin ng singer. My stand is, treat us like any regular guy. It's just that we prefer men rather than women, and after that, there's nothing else to it.
Pinagbunyi naman ng gay rights advocate na si Danton Remoto ang pag-out ni Ricky. Naman nung pa namin medyo naaamoy yan kasi sumasayaw na parang ipo-ipong pa ganyan-ganyan. Sabi ko siguro ba di na makakagawa ng ganyan, ano? Pero ang buhay kasi sa kloseta, para yung nakatira sa kabaong. Wala naman siguro siyang balak na tumira sa kabaong habang buhay. Ngayon magka-40 na siya, ano? So para kay Ricky Martin, mabuhay ka kapatid. Dagdag pa ni Remoto, sana maging inspirasyon si Ricky sa iba pang natatakot maglatad ng kanilang kasarian. Dito talaga may dilema. May mga kilala ako artista rito na hirap, no? Parang kapatid. Itutulak na kaya kita. Kung artista, galingan mo ang trabaho mo, relasyon mo sa magulang mo, kamag-anak, kaibigan, kapatid. Pero sa bandang huli, magdesisyon ka pag handa ka na, no? Para yung prutas na pag hinog ka na, pwede ka nang umamin. Sa huli, iginit ni Ricky, nagladlad siya para ibulat sa katotohanan ang dalawa niyang anak na produkto ng artificial insemination. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Hindi na makalungkot doon, Karen. Alam mo, bumilib ako ha. Tsaka tinanong ko sabi, magpakatotoo ka kapatid. Kahit ina-idolize mo siya noon, ha? Okay lang, wala Magaling siya problema. sumayaw. Ako ang hamon ko nga sa mga lalaking artista na may itinatago. Ang hirap itago nun na ng habang buhay. Magladlad na. Ang importante Wala kang sa huli. ilalagyan. Wala. Ang importante sa huli, happy ka. Correct. Oo. At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.